Nako. Eh, yung Davao pwede nang bumalik dun si Sara eh. Kalabanin niya si, tawag dito, si Congressman Migs. Bahala siya. Pero palagay ko, pagkakataon na mga kababayan, talagang mananalo na palagay ko si Congresswoman Migs Nograles. Talagang yan, kaya nga babalik si Sara sa pagiging mayor eh. Kasi alam nyo ang kwento niyan ganito. Okay, bigyan ko lang kayo ng insight. 'Di ba, sabi ni Sara ngayon nag-aaway na yung magtatay eh. Sabi ni Sara, nalaman niya natatakbo talaga yung tatlo, yung tatay niya, yung kapatid niya na si Pulong at itong si Baste sa 2025 bilang senador. Tapos 2028 daw si Baste ang magiging presidente, ang tatakbo na Duterte bilang presidente. At si Sara mga kababayan, babalik yan ng 2025 bilang mayor. Palagay ko, aalis yan bilang vice president. Bakit? Kasi ganito, sa vice president, oo, pinakamataas o pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas. Kaya lang mga kababayan, ang mga ito, meron na ito, kuliglig. Sinasabi nila na kapag sila po, kung papansinin ninyo ang kanila daw asset nung panahon na hindi pa presidente si Digong, ay parang ilang milyon pa lang. 'Di ba? Ilang milyon pa lang. Nung si Digong na po ang naupo ay talagang umakyat po ng libu-libong milyon ang kanilang asset, magkakapatid. Kasi ang sinasabi nila, ang Davao daw, kayo rin naman sinasabi nyo, na exit tapos entry point ng mga pinagbabawal. 'Di ba? Nabalitaan nga natin na nandiyan din nagtatayo ng mga factory ng shabu at kung ano-ano pa. 'Di ba? Isipin niyo mga kababayan, kung halimbawa tumakbo si Migs Nograles, kakalabanin niya dahil nga tatakbo na bilang senador yung yung magkakapatid tapos yung tandang Duterte. At wala na pong kakalaban na Duterte doon sa Davao makukuha ng Nograles. Palagay nyo papayag sila? Hindi po. Kasi hindi na madadagdagan ang kanilang mga asset. Madali nang mahuli yung mga kontrabando na dadaan sa Davao. Lahat ng mga illegal, mga kababayan, lahat yan masisita. Lahat po yan mahuhuli na. At baka mamaya yung mga tinatago-tago pa ng mga Duterte ng mga kung ano-ano pa, kung bakit lumaki daw yung kanilang asset nung panahon ni Duterte, ay baka mamaya ay hindi na nila makuha. Baka mamaya mga kababayan, magiging limited na lang ang kanilang galaw pag si Migs Nograles ang nakaupo. Isipin niyo po yan ha. So kailangan po nila ng isang tao, isang Duterte na nakaupo pa rin sa Davao para kahit papano ay maging protektor ng mga illegal contraband doon sa Davao bilang isang entry at exit point. 'Di ba? So sa madaling sabi mga kababayan, magiging tawag dito liability nila kapag nawala po ang Duterte dyan sa Davao. Hindi na sila makakapag-operate ng maayos. Kung makapag-operate man sila, magre-reroute sila. Dadaan ng sabihin natin ng lupa o ng ibang lugar papasok ng Davao. So hindi na nila talaga controlled totally. Unlike po nung pag merong Duterte na nakaupo, 'di ba? Bilang isang entrance at exit point, diretso na lang. Pagpasok from China to Davao, palitan ng kalakal o ng mga kontrabando ay dire-diretso na lang. 'Di ba? Ayon yan mga kababayan sa nabalitaan po natin na ulinig-ulinigan natin. Na kumbaga, kailangan talaga ng Duterte
na kahit papano kasi itong si Baste daw, hindi po niya kakayanin mga kababayan. Itong si Migs Nograles kasi nga, itong si Migs ay masyadong popular ngayon. Kita nyo naman maganda, 'di ba? Sobrang ganda. At ano naman ang laban ng isang Baste, mga kababayan? Dito kay Migs Nograles na isang talaga namang alam natin, nagtuturo rin ng batas. 'Di ba? Sa TikTok nga, itinuturo niyo yung mga batas eh. Kaya itong si Baste, walang alam yan, mga kababayan. Palagay ko, sabi nila, si Inday Sara ang lalaban kasi parehas na abogado. Kaya lang, parang sabi ko, oo, parehas na abogado. Kaya lang, kung sa galing, parang walang sinabi si Inday. Tama po, Ma'am Lori Mamawag. Alanganin kasi sila. Kumbaga, dehado kapag lumaban bilang mayor. Itong si Baste Duterte, laban po kay Congresswoman Migs Nograles. So, Inday Sara ang kanilang pambato. Ngayon, bakit nagsalita si Duterte na hindi totoo yun, na ginajaming lang ngayon ni Inday? Kasi nga, yung kanilang plano, diba? Yung kanilang plano ay mabubuking. Kasi itong mga to, ayaw pa nila magpahalata eh. Tinitingnan muna nila, chine-check nila, nag-check and balance sila, nagte-testing the water ang mga ito kung sila ay sikat pa. Diba? Kaya lang mga kababayan, nung itong si Inday Sara nagsalita, 'di ba? Una 'yan yung sinabi niya na sinabi nila Roque na siya ay magiging leader na ng oposisyon. Hinarangan ni Sara, hindi daw. Nung nagsalita naman si Sara, natatakbo na yung kanyang yung kuya niya, yung kapatid niya, tatay niya, sabi naman ni Digong, ginajaming lang kayo niyan. Hindi totoo 'yan. Pero sinabi ni Sara, totoo 'yon. Nakausap ko mismo ang kuya ko, naghahanda na sila. Nakausap ko rin yung tao ng tatay ko, naghahanda na rin sila. At nakausap ko rin yung tao ng kapatid ko, naghahanda na rin sila. So, ako naniniwala ako kay Sara pagdating doon, mga kababayan. Kaya lang, napaaga yung pagsasalita. 'Di ba? Napaaga yung pagsasalita ni Sara, na inireveal ka agad nila, natatakbo yung tatlo. Kasi nga kahit papano, isipin nyo po, sabihin natin, yes, ang Senado ay walang constituents. Pero senador ay senador. Malakas pa rin ang kapit. Kung tatlo po, mga kababayan, ang makakaupo sa Senado na Duterte, kahit ang Davao, sabihin natin na merong isang congressman doon, na si Migs sabihin natin magiging mayor, si Migs Nograles, mga kababayan, tapos versus tatlong senador na Duterte. Kahit papano may laban. Kasi ang hinahabol po nila, yung Davao. Davao po talaga ang hinahabol, mga kababayan, ng mga ito. Kasi mawawala ang kaban ng bayan sa mga Duterte kapag nawala ang mga Duterte sa Davao. Kaya sabi ko nga, kung tatakbo talaga, dahil alam ko naman, ulinig-ulinigan din, tatakbo talaga si Congresswoman Migs Nograles. Pero ingat-ingat. Dahil alam natin, traidor ang mga Duterte. Sino pa ba, mga kababayan? Di ba may kwento ang tatay nila Migs Nograles dati? Nang sila ay magkalaban pa ng mga Duterte. Yung tatay ni Migs, pinasabugan ng granada dyan sa Congress, namatay yung dalawang bodyguard. 'Di ba? Tapos after noon, nag-reconcile na sila, nag-uusap na sila, naging magkakampi. Ito pa ngang si Carlo Nograles, ito pa nga yung kapatid pa niya na isa, sila ang nakipaglaban, nag-sponsor doon sa SMNI. 'Di ba? Kita niyo na kung i-connect natin SMNI na hawak ni Kibuloy. Pero sa pakiusap yan nila Duterte. So I believe, mga kababayan, talagang may kinalaman talaga si Duterte dyan. Baka dyan niya tinatago yung kanyang mga kayamanan. Kasi ang kingdom, alam nyo naman na hindi po yan dinodouble check ng COA. 'Di ba? O kahit ng kumbaga hindi mo yan tawag dito. Basta walang agency na pwedeng gumalaw dyan sa pera
ng kingdom o ng isang religious group. So dyan malamang tinatago lahat ng mga nakulimbat nila. Yun lang po ang aking opinion. 'Di ba? Sabi ni Lace Classic, hindi na lahat ng triskelion sa Davao ay sa kanila. At Lori Mamawag, hindi sila patas gumalaw. Well, mga kababayan, ganyan po sa kaya nga umuso o kumbaga naging sikat ang Davao Death Squad nung panahon nila. 'Di ba? Dahil kilalang kilala ang mga Duterte. Ayon na nga lang din kila Ansierto at kila Las Cañas na talagang pag nakalaban nila sa pwesto ay talagang pinapategi nila. So ganyan lumaban. Dahil nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, pag nawala ang Duterte sa Davao, liability nila yon. Kasi hindi nalalaki ang kanilang network. Mawawalan sila ng kaban ng bayan kasi diyan dumadaan lahat ng ng katiwalian. Yan po yung mga naririnig natin, mga ka-GP. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig. At kahit papano, sana hindi man natin gaano pa na-confirm yung sinabi ko sa inyo nung huli about doon sa kaban ng bayan sa Davao na kailangan ayaw nilang mawala ang mga Duterte doon dahil talagang sabi ko nga sa inyo pag nawala yon, wala na. As in masusori sila sa Davao. 'Di ba? Yung galaw kasi nila magiging limited na. Hindi ko man yan masyadong confirm pero yan po yung mga naririnig-rinig natin. 'Di ba? So magiging opinion lang natin yan. Nagtatanong tayo, totoo kaya na ganun ang nangyayari? Dahil kaya ayaw nilang iwanan ang Davao at kailangan magsakripisyo ni Inday bilang Vice President into Mayor. 'Di ba? So maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan at magandang gabi po. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga vlogs natin, sa mga uploads. Nakikisuyo po ako na sana po ay pakipanoorin din po natin mga kababayan at magandang gabi po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo.